Ikwento mo sa amin, ano ang inirereklamo mo? Nireklamo ko po yung dalawa kong kasamang serbedora. Kasi po, pinatawag po ako sa opisina ng aming boss kasi may nakarating daw po sa kanya na tamad daw po ako, hindi daw po ako kumikilo. Samantalang po, gaano ka na ba katagal dito sa karinderya na pinagsisilbihan nyo? Bago lang po akong Mama Carla. Gaano 2 weeks pa lang po. 2 linggo pa lang? 2 weeks? 2 linggo pa lang, pinag-initan ka na. Opo. Okay. Gaano katagal na itong Hindi ko po alam kung gaano na po sila katagal, pero yung nagpasok po sa amin, matagal na po talaga. Okay, so unang-una, ano ang reklamo nila sa'yo? Ikaw daw ay? Ano po, yung wala daw po akong ginagawa. Samantalang po yung mga inuutos po nila sa akin, ginagawa ko naman po. Lahat ng trabaho nila, parang sa akin na po nila inasa. Ngayon, ikaw yung bagong salta, so ikaw ngayon yung parang tinutoka sa'yo lahat. Sino itong sila na pinag-uusapan natin? Si Kulot po tsaka si Maybelline po. Si Kulot! So, Evelyn, sinabi mo raw na reyna-reynahan sila. Bakit? Yun nga po, nagreyna-reynahan po sila kasi yung gawain po nila, sa akin na nila pinagagawa. Kaya ganun po. Ito, wala ka namang, ano pa ang mga pwedeng mabibigat para ikaw ay mag-resign? Nag-resign ka, di ba? Umalis ka? Ano po, umalis po ako nung kinausap po ako ng boss namin na ganun nga po. Siyempre nakakahiya naman po pumasok kung ganun na po yung issue. So, di ba parang pumasok ka ng maayos na Opo. trabaho, gusto mong kumita? Kumita lang po. Biglang gaganituhin ka ng mga kasamahan mo. Yun nga po. Hinarap mo ba sila? Hindi na po, kasi hindi na po ako pumapasok doon eh. Pero bakit ka pumunta rito sa face-to-face? Para po ma-clear ko po talaga kung bakit nila ako sinisiraan. Kasi Dahil wala naman wala po kang akong alam na dahilan. Wala po akong dahilan, wala akong Okay. idea. Siya ang sinasabing dahilan kung bakit natanggal sa trabaho si Evelyn. Kulot, pasok! Wow! Galing! 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 Galing mo umacting! The best! The best! Siyempre! Totoo naman eh! Talaga ba? Okay, Kulot, diretsahang tanong. Siniraan niyo raw si Evelyn at nagmistulang kayong mga reyna dahil utos daw kayo ng utos sa kanya. Hindi po totoo yan. Ano yung sinasabi kanina, Kulot, na talagang siniraan mo daw si Evelyn, bagong salta lang siya? Wala po kaming sinasabing ganun sa kanya. So, paano yung sinasabi niya sa amo nyo na yun daw yung sumbong nyo? Wala pong ganun. Ganto po kasi yun. Kami, matagal na kami sa trabaho. Natural lang na utusan namin siya, ituro namin sa kanya yung dapat niyang gawin. Eh bakit isabi Wow! Tama yun, kasi ano oras kami pumapasok? Alas 3, pumapasok na kami. Ikaw, anong oras pasok mo? Eh, Alas namang 5? bago lang Alas ako 6? eh. Anong Bago lang ginagawa ako. namin pagpasok namin? Oh. Ha? Sinasabon namin ang lamesa, Trabaho tumutulog niyo na kami yun. maghiwa. Trabaho Pagdating mo, niyo. alas Okay, 6 na. linawin natin kung ano talaga ang trabaho ng bawat isa. Okay, gaano ka nakatagal dyan, Kulot? Ano po, 1 taon na po kami doon. 1 year ka na. Okay, ikaw ay magdadalawang linggo pa lang. Bago lang po siya. Okay, bago lang siya. Sino ang nagpasok sa kanya? Si Ate Emily po. Okay naman kayo ni Emily? Okay naman po. Okay. Hindi rin po sila okay. Hindi sila okay. Okay. Teka, mamaya. Okay kami nun. Hindi kami nag-okay dahil sa ano mo. Kasi sinungalingan mo. Wala nang kakampihan ka nun. Malamang Okay. nga, kasi wala naman akong ginagawa. Walang sige. ginagawa. Teka Walang lang. ginagawa. Okay, teka Malalaman lang, na ba ha? yun? Okay. Nang ma-inlove ako sa'yo, kala ko ipag-ibig mo ay tunay. Okay, wait. Tanahawa ako sa'yo, Kulot eh. Okay, ganito. Ano talaga ang toka sa'yo na trabaho? Lahat po. Lahat? Kasi alas 3 pa lang pumapasok na kami. Madaling Okay. araw. Ano ang Madaling sinabi araw. sa'yo? Anong sinabi sa'yo, Evelyn? Ano ang sinabi sa'yo, Evelyn, na trabaho mo? Dishwasher lang po. Dishwasher, anong oras ang sinabi sa'yo? 6 po. 6 a.m. O malinaw, Kulot, na yun ang sinabing oras sa kanya. Wala pong ganon. Minsan nagchat-chat po sa amin, 3 to 4 lang Sa ang kanila pasok po namin. yun, kasi sila po yung all around. Sa akin, dishwasher Eh, lang po anong ako. kularo? Pare-pares lang naman tayo ng sahod. Dapat pare-pares tayong papasok ng oras. Kulot! Ayun ang sinabi sa akin eh. Yun ang sinabi sa akin eh. Kulot! Oh, ikaw ba yung boss? Oo, Ikaw kami. yung nag-interview? Oo, kami.
Kulot! Huwag kang Alam ba, ano. 24 hours ba ang ano nyo? Tindahan nyo? 24 hours? Hindi po, tuwing may ano lang po yun, may sabong. Kasi po yun, sabungan po yun, maraming pong kumakain. Oo. Anong oras nagbubukas yung tindahan nyo? Maga po, Anong oras alas na? 3. Alas 3? Kasi po, madaling araw pa lang, nag-uumpisa na yung sabong doon. O tapos? Okay, yung amo mo ba, sa'yo sinabi na dapat pare-pareho kayo ng pasok? Opo, turuan pa nga daw po namin siya ng mga gawain eh. Tinuturo naman Sinabi namin sa naman kanya. pala. So, sino dapat ang sisihin dahil kung sino ba dapat ang nagsabi sa'yo ng Nasa oras? kanya na yun, kung Evelyn. sumamaloob na sa amin. Ang sabi talaga sa akin po, alas 6 po. Kasi dishwasher lang naman po ang trabaho ko doon. 6 to 5 po yung ano ko, out ko. Okay, yan ang sabi nung nagpasok sa'yo, Evelyn. nagpasok? Hindi po, sa yung kanya. boss din po namin Yung boss din ninyo. Opo. Yung O boss? kulot, yun din daw ang sabi. Sabi niya yung boss. Walang ganong sinasabi Sa kanila po amin. yun kasi sila tumutulong sila sa paghihiwa, pagluluto. Kasi ako po, hindi Walang po ako ganon. makatulong kasi dishwasher lang ako. Okay. Mamaya pag-uusapan pa natin, ano, kasi parang interesting to. Kasi parang minsan na nararamdaman natin dito, at parang sinasabi din ni Evelyn Kulot na porket kayo ay nauna, kinaiingitan nyo yung kanyang oras ng pagpasok na dapat yun lang. Pero ang sinasabi mo naman, pareho kayo ng sweldo, so it's unfair. Baka naman ang problema, wala kayong komunikasyon na maayos with your bosses. Dahil sinasabi ni Evelyn, yung boss niya ang nagsabi sa kanya. Tagahugas lang. O, ng plato. na tagahugas lang siya at saka yun lang yung oras, no? Baka hindi naging malinaw. Ate Emily, paano ka sinisiraan ni Kulot? Nalalaman ko po sa amo ko na sinisiraan pala ako nito. Kasi po ma'am, uma-absent ako kasi may sakit po akong high blood. At may diabetic po ako. Hindi po nila ako naintindihan. Dapat po, lumagay siya sa... Na pinasok ko silang dalawa, dapat hindi siya ganun manira sa amo ko. Oo nga. O, di ba po? Ngayon po, ma'am, ang sabi ko po dun sa amo ko, sino pong narira sa inyo? Pinupwede daw po siya. Talaga ba? Siya, nga ako daw, wala daw naman ako ginagawa, absent daw ako ng absent. Hindi niya naintindihan ang sitwasyon ko, alam naman niya. Bakit Ate Emily, hindi ba kayo nakikipag-communicate sa amo ninyo mismo? Sinabi ko po sa amo ko po, ma'am, ang problema nga po, yung sip-sip nito, abay matinding dikit. Talaga ba? Talo pa po yung linsa po. Success? Talaga lang? Okay, saan ba ninyo nakilala si Kulot? Dahil 1 taon na siya na. Ilang taon ka na dito sa karinderya na ito? Magsi 6 years na po, 6 ma'am. years na. Saan niyo po nakita si Kulot? Kapitbahay ko po yan, ma'am eh. Yun na nga, kapitbahay, kaya nga nakikita yung ginagawa mo, kaya pag hindi ka pumapasok eh. Tapos sasabihin mo, may high blood ka, eh. Diyan nakikita ko anong ugali mo ngayon. Diba? Lalo na siguro sa amo ko, kung anong panira ang ginagawa mo. Talikod nga lang ako ng kunti Oh, talikod? O, di ba? Para makalingan yung mga mo. Baliktad. Hindi ka na nahiya? Oh, ba't ako maya? Ang tanda-tanda ko na, ginaganito mo ako. Ba't ako maya? Ikumpara mo sa edad mo sa edad ko. O hindi lang ako matanda, matagal na kita yung kakan. Emily, totoo bang nilalandi rin ni Kulot ang mga customer? Opo! Hindi talaga yan. There's more. Totoo ba, Ate Emily, na sinasabi ninyong puro cellphone at chismis lang ang ginagawa? Okay. Yes, bawal kaya ang cellphone sa trabaho. Paano Kaya mo ang kawawa po sabi? ito. Baka baliktad, ikaw Ang tanong ko, nagsiselfone. alam ba ito ng boss nyo? Sinasabi nyo ba sa amo nyo? Ako, O kung pareho kayong reklamuhan ng reklamuhan? Sinasabi mo ba? Ma'am, kung gusto ko po magreklamo, sa amo ko pwede. Pero hindi ko katulad sa kanya ugali niya sip-sip. Sip. Pareho lang po kami. Sabador lang. Okay, pero tanong ko lang, Ate Emily, medyo gusto ko lang linawin, no? 6 na taon ka na eh. 6 years ka na sa amo mo. Bakit sa tingin mo ay mas kailangan paniwalaan si Kulot? Kasi walang katotohanan yung mga sinasabi. Eh di sana tinanggal na kami. Eh kaso hindi, doon pa rin kami. Sa pangunguna ni Dr. Love, Brother Jun Banaag. Salamat po. Obviously, parang may problema dun sa may-ari sa amo nyo. Kasi kung tinanggal si Evelyn
base dun sa hearsay, mga kwento-kwento, hindi magandang hindi magandang amo, no? And obviously, malaking pagkukulang kasi nag-aaway-away ang mga empleyado doon sa desisyon ng amo. Meron tayong tinatawag na job description kahit sa amin. Unfortunately, yung itinaw kasi Evelyn ng kanyang amo sa paghugas ng pinggan. So, doon magfo-focus, doon sa paghugas. Kasi pag hindi ayos ang hugas ng pinggan o may nabasag, siya mananagot. Pero kung tatanggalin siya dahil lamang sa sumbong-sumbong, hindi yata maganda. It's not healthy. At saka, dito sa dalawang batang nandito sa aking kaliwa, kay Kulot. Kulot, hindi lang ako nagagandahan doon sa pakikipag-usap mo dito sa kay Emily na nagpasok ng trabaho sa'yo. Parang hindi karapat-dapat yung kilos mo na parang iniinis mo siya na mas magaling ako sa'yo. Ganon. Kung meron bang kayong hindi pagkakaunawaan, nakukuha yan hindi sa sigawan o sa pagmamatapang, nakukuha yan sa pag-uusap. Ang tandaan lamang ninyo, sa bawat kumpanya, sa bawat working environment, may kanya-kanya tayong trabaho. Wala kang pakialam sa trabaho ko at wala akong pakialam sa trabaho mo. Kasi ako mananagot doon sa amo ko pag may nangyari sa aking trabaho. Maraming salamat sa inyo.